Okay, let's go. Work. Ay, grabe, my born is July 30, 1988. So seriously, I am 37. Nararamdaman ko na talagang humihina na yung katawan ko. Oo, feeling ko talaga parang pag nahiga ako sa gabi, I just getting my pull and my age, para hard working in the Philippines. Baka dito na tayo mamatay sa trabaho ng hard working. You know what, guys? It's very shout out. Shout out. Ako lang yung yung content creator na I never stop for YouTube and I post my videos kahit hindi ako binabayaran ng platform. Diba? Oo, nagagastos ka sa data, sa internet. Kasi hindi bumabalik sa yung income. Anong tawag doon? Binubuhay mo sila dahil sa pera mo. Sila ang yumayaman. For a change your mind and change for us, for a person, baka doon naman ako maging successful sa personal. Because I've always done to me and out all politician people that have you. Because all insecurities to me and level. Kaya ayaw ng mga tao mag-change ang aking life on person. Common sense. Take you need and stupidly real. Real wild. It's a wild. Like a wild. Di sana may mansion na ako. Kaya yung mga taong nag-api-api sa akin, oh nako, kilala ko sila lahat. Makikita nila ang kanilang pupuntahan. Kaya ko sila papatay, paligpit. Talaga. All Filipinos naman talaga yun kasi dito naman ako lumaki sa Pilipinas na nagtrabaho. Kaya lahat sila papatawag ko sa front court. Pagbabayarin ko sila ng aking mga damage nila sa akin. Kaya kayo mga amo ko, mga boss ko o amo ko, kung nakikita yung video na to, magtago-tago na kayo. Mga Filipinos. Wala naman akong among foreigner, puro Filipinos eh. Isiguraduhin ko sa inyo, mabubulo kayo sa bilangguan. Ang dami kong experience sa kanila. May amo ako hindi Iglesia ni Cristo. Naging amo ko yun, naging member ako ng Iglesia ni Cristo. Sa Bulacan, tagal ko doon. Hindi ako sinulduhan ng amo ko na yun. Ang ginawa ko, kasi yaya ako nun eh. Dinimanda ng mga kasama ko. Nagkasakit ng, ano pa nga ng bunga ako nun. Nangiwi. Parang kay Justin Bieber. Kasi hindi ako kumakain, dami kong ginagawa, naglalaba ako ng mano, walang washing machine. Ano yan, 2012. Kasi pagka-graduate ko, trabaho na ako kasi ang tatay ko nga, ako bumubuhay doon. Dinimanda ko yun, kahit check ko pa. So, ang kapitan ay Siling Legazpi, Parada, Santa Maria, Bulacan Street. Andoon yung amo ko na yun. Kapitana ng Bulacan yun. Check nyo, andun ako trabaho sa kanila. Naging katulong ako nila eh. Sila ang tumulong sa akin. Kaya ako naging katulong nila. Oh, mabait yung amo ko na yun. Hindi nga ako nakakadalaw doon kay kapitana eh. Mabait yun. Kaya lang mga anak noon. Nakaaway ko kasi nga, syempre, nung bata pa ako, maganda talaga ako, payat. Mukha akong babae. Nai-insecure sila. Feeling nila yung asawa nila ang gawin ko. Kaya ganun. Santa Maria, Bulacan, trabaho din ako dyan. Na barangay pa nga, ano pa nga ako sa police station eh, na vlotter. Kasi nga, nagtatrabaho sa bakery as tindera.
Iglesia din yung kalakaway ko, babae. Ninakaw ang cellphone ko kasi may karelasyon siya ng lalaking pangit. Nakauri din niya. Magkasabwat. Naiinggit sila sa akin kasi mabait yung amo ko na yun, may gusto yung lalaki sa akin, yung anak ng amo ko. Katira sila sa Mandaluyong. Naiinggit sila at naninira. Ang ginawa, linagay nila yung sa Nokia, 30 pa yun. Basta lahat may mga record yun eh. Machichik naman yan eh. Yun. Diniminda akong magnanakaw, nagmakaawa pa ako sa amo ko rin. Umiiyak pa ako sa kanya. Nagsabunutan kami, 3 rooftop building floor. Ilalaglag ko talaga siya sa building eh. Kinamlot na ako sa mukha dito eh. Mahabang kuko kasi noon. Ang ginawa ko, sinunto ko siya. Hindi nga mamatay yung babae na yun eh. Hindi nakahinga eh. Ay, syempre kami mga LGBT, malakas pa rin kami kasi sa simbahan. Ay, namamatay mga LGBT kasi nga, ayan, pabakla-bakla. Gano'n ang ganap. Pag nasa kamatayan ka na, hindi mo sabihin na babae ka o lalaki ka. Gawin mo kaya mong gawin. Ganun yun. Kaya yung tinatawag na battle. Pag sabing battle, walang president, walang government, walang pastor dyan. Paano nangyayari sa atin? One-on-one. Kung sino matitira. Ganun. Ganun yung battle. To wait and judge the living and the dead, and you shall be verdict and finish. Oh, Christ na maghahatol sa'yo. Sa Lucifer. Dami ko experience sa Philippines, sa Galas, Quezon City naman. Basta madami. Hindi naman ako nila napabagsak, hindi nila ako napakulong. Kasi religious akong bakla. Sa lahat nagiging amo ko, nagpapamember ako sa religion nila. Iglesia, Born Again, Catholic, Mormon. Yan. Kaya siguro yung power ng aking soul, ang pananampalataya ko, yun ang nagdiligtas sa akin. Sa mga kapahamakan. Eh, tama ko, buhay pa ako ngayon, di ba? Ganun yun. Sila may mga pera, asa na sila ngayon? Ayan pa sila. Kaya gano'n ang galit ko sa mga Pilipino. Hanggang buto ko. Hindi ako nagpapatawad, ba't ako nagpapatawad? Hindi ako nga nagsakripisyo. Pasan-pasan ko ang cross. Ang sexuality. Sodom Gomorrah. Kaya ako nag-miracle. Kaya religious ako na bakla. Binigyan ako ng Christ ng entitled. Hindi ako nagbo-boyfriend, hindi ako ganyan, trabaho, simba, punta ng mall, kunting make-up. Nakikita yung mga videos ko sa post ko. Mag-bold. At least, hindi ka pumapatol sa kapwa lalaki. Yung ayaw. Ayaw ng Panginoon. Parang action for your passion, earth, because you are sexuality. Understanding na yun. Mag-make up ka o ano man dyan. Kaya ang sacrifice ay very important kaysa sa naglilingkod ka sa Christ, sa pastor ka. Kasi kung nagtatrabaho ka na at hindi ka sumusunod sa batas niya, wala rin. Wala rin silbi. Hindi work yun. Papayaman ka lang. Yan ang katotohanan ko sa Pilipinas. Kaya ako naging ganito. Sumikat, lumabas sa social media because it is message to the world scam. Lumabas ako sa mga social media. I am. Yung aking image, dinisplay niya sa lahat ng telebisyon, sa lahat ng tao. Ito yung bakla na to. Human or Asian.
ganito, ganon. Alam niyo ba yung ganon? Eh, nyo alam yung ganon, di ba? Wala kayong alam niyo magsimba lang. Magbilang ng 1, 2, 3. Magkwenta ng mga related code. Kaya kung uusigin yung aking experience mo, I don't condemn them in your scale, whatever experience hurt. Or different, equal ang ating story. Ganun naman. Whatever eater and going to success, to upside down and collapse, to break down the personality and walk, to break in dark place. O ngayon, andito naman ako sa Felbira Hong Dakilang Lumpo. Di ba yung amo ko na naman? Problema na naman, report, sa ugali. Ayan, di ba? Nakikita niyo yung pinupost ko eh. Kasi noon wala pa yung mga TikTok na yun eh. Ano pa lang noon, Friendster, Facebook. Ngayon lang yan. Mga 20s na. May Facebook nga ako noon. Dami ko nga mga picture doon. Yan ang katotohanan. Paano ko nabubuhay sa Philippines. Hindi ako nagbabago ng pananaw sa buhay. Never. Di bali na lang kung mag-change ang life ko. Kung sabi na gano'n, ito, bigay nila ang pera niya o gano'n. Mag-change ang life ko. Never understanding the whole world. Hindi pinipili ng Christ, matalino ka, maganda ka, mayaman ka. Ano yung kanya, nako. Hindi niya kailangan yun. You're not being a light, you're always dark. May kayong mga ambisyosa kay mga tao kayo. Kung gusto niya mabuhay, tahimik niyo yung mga bibig niyo. Politician kayo, mga religion kayo. Puro kayo dal-dal. Nga eh. Monthly nga eh. Paano lang sweldo ko? Wala akong naiipon. Pang sarili ko lang ang aking pera. O ano naman, nakakasurvive naman ako. So, follow to my TikTok and Paris to video. And, ang sarap ng magbunga nga. Nalalabas ang aking fame. Ang galit ko na ilalabas ko. Thank you on the end of my content. Bye.